walang kabili rin. Yan lang. Ito po yung universal joint. Kailangan kalasin muna po. Ito po tagas. Ito lang po itong kanyang rack and pinion. Siyempre, ito po ng may-ari na bago na. Ayan po yung rack and pinion na may tagas. Kailangan po bago bunutin yan, kalasin mo muna po yung universal ng manibela. Pagkaalis po nyan, ito naman, alisin natin yung mga high pressure at low return hose at kanyang mga bracket pa. Ayan po, kailangan po alisin yung tornilyong yan sa bracket para mag-free itong high pressure hose. Tapos kalasin natin yung mga high pressure niyan. Yan po, yan pong tornilyong yun. Kaya nalubak na. Gahanap lang po tayo ng pansahod para yung mabubuhos na ETF masasahod. Yan po, pinakakalas ko na yung high pressure hose po yan. So, nakakalas na. Dito po yun po yung high pressure nagbibigay ng ATF hydraulic sa sa rack and pinion galing po sa kanyang bomba. At ang kanyang return po alisin na rin po natin. Hindi ko naman pinakalas dito sa kanyang clamp. May tornilyo din po yan, dyan natin pakakalas yung kanyang return. Ayan po, number 17 po yan. Maluluwag naman po eh. Pagkatapos kung makalas na yan mga return hose, yun naman po kanyang mga tornilyo dito sa bracket ng rack and pinion. Unahin po muna natin itong kanyang tie rod. At ayun po, kinalas natin yung lock ng tie rod. Pagkakalas hindi po natin kasi may ikot yung tie rod kung nandyan yan. Yun po, nalimog natin. Pagkatapos maluwag yan, paluin po dito sa kanyang spindle. Yun po. Yan, nag-free na po yung tie rod at ibalik natin itong kanyang nut para hindi masalawla. Sa kabila naman po, yan po, alisin din po natin itong lock. Pagkaalis sa lock, ganun din po, paluin para mahugot itong tie rod. Ganyan lang po yung paggawa ng rack and pinion. Ang gumagawa po niyan, yung nakikita ng gumagawa dyan, si Jimson po yan, yung isang kasama ko dito sa shop. Siya po pinakalas natin sa kanya itong Innova. Siya po pinaggawa natin sa Innova. Ayan po, may sa ng rack and pinion yan, yung sa may busing niya, yung pinaka-bracket, niya, dyan po yun ang umahawak sa rack and pinion. May busing po yun sa housing ng rack and pinion, kasama na po yan, assembly yan. Pagkaalis ng dalawang yun, ang dalawa po yan, ayan po yung isa, left and right yan ng tornilyo niyan. Mahaba po yung mga tornilyo ng rack and pinion, dalawa po yan. Sila lang po mahawak niyan sa rack and pinion na nakatornilyo dito sa kanyang chassis, I-beam po, yung pinaka I-beam, yan po, mahaba.
Yan po, mahugot na niyan na hiwalay natin dito sa kanyang universal joint. Paghila yan po, nahugot na. Palalabasin po natin dito sa bandang passenger side, hindi lalabas sa driver side yan. Lalo hindi na ito lang. Paikot mo sa, sige, ikot mo. Yan. Wala na. Yan. Ikot mo, sige. Yan. Yan o, dadami yan. Sige. Ito po yung rack and pinion ng Innova assembly. Yan po, meron na po siyang nabiling second hand ay sa bago, kaso po hindi original. Mahal po kasi yung original niya na Thailand lang po yung nakuha niya. Thailand made. Ayan po yung Innova. Ayan po yung kinukuha namin dyan, yung nabili niyang rack and pinion assembly. Ayan po. Yan po, made in Thailand po yan. Kasi po walang tie rod. Yung tie rod hindi kakasya. Medyo maliit yung butas na may thread ng tie rod ng original kesa dito sa bago. Ito pong bagong to, malaki yung kanyang rack end. Ang tawag dyan ball and socket. Malaki po siya, mataba, kaya yung hindi natin na ikabit itong kanyang tie rod. Nagpahanap pa po tayo ng tie rod na nakasukat dito sa kanyang ball and socket na to. Yan po, sinusukat po kung talagang kamukha at tinitingnan natin. Yan po, kung yung haba tapos kinalas natin yung tie rod dyan, yan na po yung sinasabi ko, hindi kamukha yung tie rod na maliit po yung pinaka-thread ng tie rod ng butas. Kaya pinapalit po natin. Yan po, sinalpak na natin dyan, umaandar na. Okay naman po, kaso po ito pong rack and pinion, malambot naman po siya, kaso may konting parang tumitigas sa dito sa kanyang kaliwa.